Hi, it's September 19, 2020. This is the engineer. May mga concerns ako na most likely na pag-usapan na ito before, but gusto kong uulitin because ang problema is still the same. Ang mga reklamo regarding sa mga problema ng baboy na nagkakasakit, na kung hahayaan lang natin sa mga inaasahan nating makakatulong sa atin, always ang advices nila is the treatment. Gusto nila ganito, bigyan mo ng ganitong gamot, bigyan mo ng ganyang gamot, and then without eliminating the cause or without determining the cause. Andito ako ngayon para ipapaliwanag what are the most likely problem sa mga nangyayari ngayon. Kasi whatever it is na gagawin mo to cure sa paggamot ng mga alaga nating baboy, it will always be a problem because itong mga gamot na to will never be a bulletproof sa mga problema, bulletproof against sa mga sakit. Not even vaccines. I will never advise na pag binigyan na natin ng vaccines, it will serve as a bulletproof para sa mga sakit ng mga alaga natin. Now ngayon, ang pinaka-common na pangyayari ngayon, it's in Luzon area, northern Luzon, and baba papunta sa Calabarzon, pababa sa Bicol region, and then sinasakop na rin ng part of Visayas and part of Mindanao. But gusto kong malaman ninyo yung mga theories and hypothesis ko. And because of the theories and hypothesis, I do make experimentations and there are conclusions. It's the scientific way of thinking. Kasi hindi pwede puro na lang tayo gamutan. Gamot. Bakit kinakailangan natin maggamot? Manggagamot ba tayo dahil kailangan kumita tayo? Kasi pag may ginagamot, may kumikita. Ang gumagamot, kumikita. Ang manufacturer ng gamot, kumikita. Why don't they focus on preventions? This is boggling my mind. Sumasakit na yung ulo ko. Bakit puro na lang panggagamot ang iniisip? Bakit hindi nila pinipilit alamin ang nagiging dahilan? Now to me, ang problema, I hate to say this, pero palagi na lang natin sinisisi si ASF. Bakit si ASF? Is it an excuse? Dahil wala na tayong magagawa? Ganun na lang kasimple ba? Suko na lang tayo? Why don't we try to search further? Hahanapin natin kung ano ang naging problema. Lahat itong mga sakit na to is giving the same signs and symptoms. Hog cholera, ASF, pneumonia. Now ngayon, pag sinasabi nating namumula yung balat, nagba-violet yung balat, I will hate to say you, to tell you na hindi ito ASF, hindi ito hog cholera, unless you will be giving me laboratory results on this. Hindi na maganda itong pangyayari na to, and something must be done. And in my own capacity, your engineer, I am not a veterinarian, I am an engineer, but masakit para sa akin tanggapin yung sinasabi nila na hindi katanggap-tanggap because I understand what is happening. Now ito nagiging dahilan for me. You must take note on this. Napakalaking bagay na pwede makakatulong. Umpisahan natin. Itong problema natin is because of the COVID. Maybe nauulit ko na lang ito, pero kailangan ko talagang ulitin. It is COVID related. COVID in a sense na hindi siya virus. Ang sinasabi ko dito is the effect of the COVID pandemic, na kung saan nabawasan yung mobilization ng tao. Sa mobilization ng tao, dito pumapasok yung
nabawasan yung mga sasakyan sa kalsada, nabawasan yung mga plantas, mga factories. Now, because of this, nabawasan ang carbon emissions. These carbon emissions gave a dramatic effect on the environment. Because of the malaking porsyento ng carbon emissions ang nawala since March 15, March 16, until a month after, when there was some readings that the ozone layer has been healing. Yung ozone layer natin ng mundo, pwede nating i-compare yan sa balat natin, our skin. Yung balat natin, once masusugat yan, matutuklap ang balat natin, we will be prone to infections. The same thing, nabutas yung ozone layer natin, nagiging prone tayo sa lahat ng pwedeng magiging effect ng heat wave galing sa araw. Now ngayon, ganito yan. Months of December, January, February wherein supposed to be malakas ang Siberian wind, but because of the global warming, hindi natin naramdaman ang lamig. But amazingly, 1 month after the pandemic was declared, lumamig ang panahon natin. Why? Because by then, hindi pa nagkaroon ng mga data or mga experimentation from National Aeronautics and Space Administration about the healing of the ozone layer. Ngayon, nag-heal ang ozone layer, nag-cool down ang mundo. Wala nang global warming, it is the cooling down. Lumalamig na. Now it is cooling down. Lumamig ang panahon natin na hindi natin namamalayan and hindi napapaghandaan ng agriculture sector. Pwede nga, sabihin na natin, yung mga nagtatanim ng gulay sa portion na hindi ganon kalamig dati, lumamig ng gusto, nalalanta yung gulay. Ilipat natin sa hayop. Hayop, baboy, because this is where we are focused, ang pag-aalaga ng baboy. Lumamig ang panahon, lumamig ang hangin, tumaas ang humidity. When we say humidity, it is the water content sa environment. Itong tubig na ito, kung na-experience, I am sure lahat kayo naka-experience. Lumabas ka ng bahay, midnight, early in the morning, may pumapasok na tubig sa ilong natin. And this water from the high humidity environment magiging problema para sa baga natin. Itong tubig papasok sa baga natin. Now, God has been very genius. Ano pa ba? May maganda pa ba sa very genius? Pero ang ginawa niya is binalot niya ang lahat ng organs sa loob ng katawan natin. Lahat ng katawan ng baboy. The same thing. Binalot niya yung katawan natin ng balat natin. Now ngayon, since ang inhalation natin ng tubig sa baga, inhalation ng baboy natin ng tubig sa baga, naipon yung tubig sa baga, na nababad ang baga natin sa tubig, chances are lalambot yung pinakabalot ng baga. Pag lumambot yung pinakabalot ng baga natin, chances are mapupunit siya. Once mapunit siya, magiging prone siya sa infections. Ito ang tinatawag na secondary infections. Now, with an infected lungs, what do you expect? Magkakaroon tayo ng problema. Pwede pneumonia. Masyadong malawak na yung pneumonia. I don't want to deal with it. Gusto ko lang I will be talking about preventions and not any treatment or anything else. Dapat pag-usapan natin kung paano natin maiiwasan ng mga sakit na ito. Now, napunit yung baga, yung lining ng baga natin. Pag napunit siya, magiging prone sa infections. Pagkakaroon ng infections, magiging pneumonia yung sakit ng baboy. And it happened. Kahit ako, I am an asthmatic, I am feeling something different now. Because, 2-3 weeks ago, nagising na lang ako.
temperature is 21, 22, 23 degrees centigrade. Hindi normal yan at hindi maganda para sa mga hayop natin. Good for us, nasa loob tayo ng bahay. Nasa loob tayo ng bahay, nakakapagsarado tayo ng bahay, and yet nararamdaman natin lang ang lamig. Yung baboy natin, sasabihin mo, may luna naman, may trapal, may sako na nakatabing sa buo. Kung tayo, nakakapagsarado tayo ng bahay, saradong-sarado, nagkukumot pa. Bakit nararamdaman natin yung lamig? Nanunuot hanggang buto. Ano nangyayari? Ano ang experience ng baboy natin sa kulungan natin ng baboy? They are suffering extreme coldness overnight. And pag nagpatuloy pa itong pandemic na ito, ang immobility ng mga tao, hindi malayong after a year nito, nagyayelo na yung Pilipinas. Handa ba tayo dito? May nagtatanong, sasagot. May nagtatanong sa problema sa baboy, sasabihin ko, kamusta ang temperature ng baboy mo? Mainit ba? Hindi sir, malamig. Boom! Hindi pa pwede ang malamig sa kulungan ng baboy. So ngayon, ang gusto ko lang ituturo dito for now is the preventions. Preventions of this problem na sasabihin lang ng kung sino dyan. ASF, hag cholera. Remember, pag nagkakasakit ng baboy, nagkakaroon sila ng difficulty of breathing. And since it is by nature na wala silang sweat glands, hindi makaka-escape yung hangin sa balat. Now ngayon, if they have respiratory problem, difficulty of breathing, walang lalabasan ng maayos yung hangin sa baga. Supposed to be kung cleared ang nostrils, ang bunganga, makakalabas yung hangin. But if they are obstructed, say na mo yung plema because of the so much water sa baga, if ever nagmaga ang daanan ng hangin, saan lalabas yung hangin? Sa pinakamanipis na portion ng balat ng baboy. Mamumula, mangingitim, magba-violet, whatever you call it. ASF na, hag cholera na. Remember, pag may hag cholera, walang matitirang baboy. Not even in the next municipality na may tatamaan kasi palipat-lipat yung cholera virus. Now, the same thing with ASF. Bakit kinakailangan hanggang dun lang? Now, ang gusto kong ituturo dito is we have to be very careful and focus on preventions. Now, ituturo kong preventions ngayon, hindi sila kaparehas nitong sasabihin nila magtuturo tayo ng vaccines. Vaccines, no. Vaccines will never be a bulletproof against any illness. Vaccines for pneumonia, hindi yan magiging bulletproof for pneumonia as long as hindi natin aalisin ang dahilan. I guess you got my point. Inom tayo ng gamot, bigay tayo ng gamot, ang causes nandyan lang. So what I'm going to tell you now is the preventions. First thing I would like to teach you now is we're going to keep our pen warm. Paiinitin natin yung kulungan natin ng baboy on a temperature of between 30 to 34 degrees centigrade. Ano ang magiging benefit pagka ganitong temperature sa kulungan natin ng baboy? It is, I'm talking about sa gabi because it is only during nighttime na malamig. Now, ang benefit nito, ang mainit na kulungan natin ng baboy will shy away high humidity. Hindi makakalapit ang malamig na hangin, ang matubig na hangin. No, ngayon, libre tayo sa
pagpasok ng tubig sa baga natin. Mababawasan natin yung matubig na baga. Next, with the warm pen, ang mainit na kulungan ng baboy will reduce, if not eliminate, the presence of mosquitoes. Lamok. Lamok ay carrier ng virus, carrier ng bacteria, carrier ng parasites. Kapag mainit siya, mababawasan natin yung lamok. Meron pa isang testimony sa akin, "Sir, kulungan ko ng baboy, wala na yung mga tae ng butiki sa umaga pag naglilinis ako." Why? Wala nang lamok. Because of the heated pen. My idea of a heated pen, I will not be talking about paano natin painitin yung malalaking farm. I am talking in behalf of backyard pig farmers na nag-aalaga ng isang baboy, dalawa or so. Gagawa tayo ng isang lata. If you could imagine isang lata ng mantika, yung parang rectangular, square na hanggang tuhod ang taas, more or less. Bubutasan natin yan sa palibot. Pag nabutasan na natin sa palibot yan, magpuputol tayo ng branches ng kahoy na parang mga braso kalalaki. I-arrange natin siya sa loob, sisigaan natin. Pag sinigaan na natin yan, at malakas na yung apoy sa loob, we will cover the can. Takpan natin yung lata. If wala tayong pantakip, pwede natin lagyan ng mga 5 inches na kapal ng lupa. Ilagay natin sa ibabaw. It's, as often sinasabi, uling. Yes, it's a uling principle. Tatakpan natin sa ibabaw. Ang purpose ng pagtakip natin ng lupa sa ibabaw, pagtakip natin sa ibabaw is to delay the process para mapatagal natin yung pag-abo. In my experience, using ipil-ipil trees, yung mga matitigas na kahoy, pag tinakpan ko, it will be there from 9 p.m. hanggang umaga. Mainit ang kulungan ko. Sabihin ko, napaka-alinsangan dito sa kulungan ko ng baboy. Thinking na alas 12 ng gabi yon. Thinking na madaling araw yon. Ito ang hinahanap natin. To minimize the moisture content in the humidity, in the air, para hindi magkakaroon ng tubig ang baga ng baboy. Because if ever na ganoon kalamig ang baboy, you just imagine magdamag. What if isang sandok every night ng tubig pumapasok sa baga? It will be fatal. Now ngayon, wala na tayong tubig sa hangin, nabawasan ng lamok, and without the mosquitoes, since mosquitoes are carrier of virus, bacteria, and parasites. Simplihan na lang natin sa parasites, plus mas nakikita natin. Si lamok dadapo sa daloyan ng tae ng baboy. Pagdapo niya doon, didikit si parasite, si itlog ng parasites sa lamok. Idadapo niya sa pinakapoging baboy. Dadapo niya doon, lalaki siya. Siyempre, kasi si lamok, babae lang naman ang kumakagat. Hindi naman kumakagat. No, kidding aside. Pagdapo niya sa baboy, may iwan si parasites, may iwan yung itlog. Maghahat si itlog, dadami. Magkakaroon tayo ng skin irritations. I do not believe that it is the mosquito bites na nakakapag-irritate ng balat ng baboy natin. Ganun ba kakapal yung nila eh. Ngangat-ngatin natin yung mga balat nila, nahihirapan ba? How much more yung gaano ba kahaba at gaano ba katalas yung kagat ng yung pangtusok ng lamok. So with that, nagkakaroon ng skin irritations yung baboy natin. It is parasites at work. Hindi yan kagat ng lamok. It is the parasites that causes the skin irritations. Now, without the lamok, wala tayong ganon. Or kung hindi man mawawala, nababawasan natin. Yan ang unang preventions na gusto kong ituro ngayon. Next, papasok ko na naman ulit yung Roberts formula. The Roberts formula na binabanggit natin, na nababasa nyo na along the way, it's the Sunrox.
is the dishwashing liquid. It is the detergent powder. Na ngayon, imimix mo yung 200 ml of Sunrox, 200 ml of dishwashing liquid, and 4 na handful, 4 na dakot ng detergent powder. Ihahalo natin yan sa 200 liters of water. Now, ngayon, itong mga ito, chemical na to, itong Robert's formula, gagamitin natin sa lahat ng water requirements ng baboy natin at all times. Hindi na to ilang beses isang linggo, but at all times na may kakailanganan tayong tubig, it must be mixed with the Robert's formula. Painom natin. Pag pinainom natin itong formula na to, mapapatay yung virus. Given, pinag-uusapan yan at the height of the COVID pandemic, na si virus is dun lang naman titigil sa lalamunan, dito sa hanggang sa bronchial tubes, hanggang sa lungs. Hindi sila bababa sa tiyan because it is the acid, papatay sa kanila. Na ngayon, pag nandun siya sa lalamunan natin, pag ininom ng baboy natin yung Robert's formula, mapapatay si virus sa loob. Ipapasok niya sa tiyan. Now, yung dinaanan niya sa lalamunan na bakterya patay, ang nasa tiyan patay. Because it is also antibacterial. Na ngayon, maraming magtatas ng kilay, sasabihin, pwede ba ipainom yan? Yes, pwede. Sunrox is kamag-anak ni chlorine na ginagamit sa pang disinfect ng drinking water ni Nawasa. It is safe. Now, ang detergent, it is also being used panglinis ng bituka, panglinis ng kung ano-ano pa. So, there is no toxins in that. So, with the chlorine and the detergent working side by side, magiging matibay tayo panlaban sa bacteria, virus, and parasites. Now, pag ginamit natin siyang pang-inom, okay, patay yung nasa loob. Sa labas naman, gamitin natin siyang panligo. The same formula, the same percentage in comparison sa tubig. On contact, patay si virus, patay si bacteria, patay si parasites. Another thing, pag ginamit natin siyang panlinis sa baboy, ang magandang pakain sa baboy, magandang feeds, ang baboy natin nagtatain ng mamantika. A good feeds causes good, ang dumi niya is nagmamantika. So ngayon, pag ginamit natin paghugas, just like the experience sa paghuhugas ng pinggan, ginamitan mo ng Joy dishwashing liquid, tanggal ang mantika. The same din sa kulungan natin ng baboy. Simot si bacteria, simot si parasites, simot si virus. Na ngayon, since ginamit na natin siya panghugas, panligo, pampainom, dadaloy dun siya sa daluyan ng tain ng baboy. Pupunta dun siya sa imbakan. Pag naipon siya, mapapatay ang bakterya sa loob ng imbakan ng tain. It is known, alam natin na it is the bacteria that causes ang pangangamoy. Kahit yung mga pagkain natin na iiwanan natin sa mesa, naiwanan natin sa kusina, napapanis, it is the bacteria na nagpapaamoy and not anything else. Pag nangangamoy na, meaning bacteria is in work. Now ngayon, sa katagalan na hugas tayo ng kulungan natin ng baboy, sa tagal ng huhugas natin, naiipon yung formula natin doon sa limbakan ng tayo. And mind you, mababawasan ng napakalaking porsyento, and malay natin, pag na-outpower ng solution natin yung imbakan ng tayo doon, yung mga bakterya, hindi na mangangamoy ang daluyan ng tayo ng baboy natin. So you just imagine kung gaano kalaki ang magiging effect ng Robert's formula sa tubig. Ito ngayon, a heated pen, bawas ang carrier natin ng
bacteria, virus, and parasites. Ngayon, with the formula, pati langaw, I am using these chemicals sa paglinis ng mesa ko. Si Mrs. palaging kasama yan. Pag hindi ko naaamoy yung presence niyan sa pangpunas niya sa mesa, I'm calling her attention. Walang langaw. Langaw is also a carrier of virus, bacteria, and parasites. So, hindi ako maniniwala. Hindi natin nakikita yung kalaban natin, but pwede nating protektahan ang alaga natin. Unless I will be given a blood sample, a results of the laboratory analysis of the blood sample na mayroon siyang ASF, hindi ko ibibigay ang baboy natin. Lalaban ako. I will determine the cause, eliminate the cause, then we will start the treatment if necessary. I am talking to you not as a veterinarian, because I am not a licensed veterinarian. I am civil engineer by profession. And because of my profession, I have scientific mind. I am explaining all this because of my scientific mind. I do create my theories, I do create my hypothesis, I do my experimentations, and I am telling you now the conclusions of my experimentations. Anybody who would like to contest me, I am open for a debate. Whoever you are, you tell me that what I am telling you is wrong. Sasabihin nyo maling-mali. Then we talk, we dare, we debate. So ito lang ngayon, babalikan na lang natin. We will have to be very careful with what you are doing with your pen. Sasabihin natin, okay naman, meron pa akong sasabihin. Yung kulungan mo ba ay mainit? For verification purposes, sabihin sa akin, hindi sir, malamig. Boom, huli kita kung saan na, bakit nagkakaroon ng hayaw kumain yung baboy mo? Bakit nilalagnat yung baboy mo? Presko naman sir, malamig naman. Hindi ko gugustuhin yung malamig. Because you know what? Everything will boil down to one thing. It is the human interventions na nagkakaroon tayo ng problema sa baboy natin. Why? Ang baboy natin in the wild, they could find themselves kung saan sila komportable. Pwedeng sabihin mo sa akin paano siya makakahanap ng mainit doon sa gubat. They know kung saan nila hahanapin yung mga fissures in the earth, yung mga singawan from the magma, from the lava doon sa kagubatan. Mayroong labasan yan, hindi pwedeng hindi lumabas yan. Sasabog yung mundo natin pag walang labasan yan. Sa sobrang init sa ilalim, sa earth core. Alam ni baboy, hahanapin kung nasan yan. Kaya doon sila maglalagay. Now, because of the human intervention, ikinulong natin sila sa confines of our pen. Palagay mo kaya makakahanap sila kung saan mainit? Then, isa pa ang napapansin o nakikita ko na pwedeng naging problema, yung mga nabibiyak na kuko. Nabibiyak yung kuko natin, ng kuko ng baboy, is because ang kuko nila ang nagke-carry ng load nila. Lumalaki sila masyado, and then nabababad ng gusto. Sa kakahugas natin, sa kagustuhan natin, masyadong malinis yung kulungan natin ng baboy. Nababad yung kuko, lumambot. Just like tayo, pagtapos natin maligo, mag-nail cutter ka, anong mararamdaman mo? Malambot ang kuko. So, ganun din yung baboy. With an overgrown pigs, dahil sa pagkain na binibigay natin, kung ano lang mayroon sila, pwedeng kainin yun ang kinakain nila. Lumaki, bumigat ang timbang nila. And then, since kuko ang nakatayo, and then semento, most often ang tinatayo, nabibiyak yung kuko. Again, it is because of the human intervention. Dahil kung nandun sila sa natural environment nila, lupa ang inaapakan, babaon yung kuko. Nakakaroon sila ng grip sa bawat hakbang nila. So, maybe a little ano lang ito. Dagdag lang ito sa gusto kong malaman. I will have to take you back again doon sa preventions natin. First, the
heating up the pen para hindi magiging matubig yung hangin na nalalanghap ng baboy natin. Yung pinaliwanag ko kanina yung heater. I don't know how you do it. You could always improvise. Basta ang gusto natin mangyari dito is kainitin natin yung kulungan natin ng baboy into something like 30 to 34 degrees centigrade from night till morning. Now, next is yung disinfectant natin. Yung sinabi ko sa inyong formula, a little over 400 pesos, we could produce 2 gallons. Meron pa nga, meron pa nga nagsabi sa akin sa price na nakuha niya, the same density ng dishwashing liquid, makakapag-create pa siya ng 10 to 14 liters. That is more than 2 gallons. Yung sa akin 8 liters lang yun. And because of the resourcefulness nagagawa, the same thing. Ano ang gagawin nyo? I do not have the monopoly of knowledge here. I am here just to guide you on how to do good sa pag-aalaga ng baboy natin. So, sana nakakatulong na naman ako sa inyo ngayon. And I am going to again announce our friend from the Philippine National Association of Hog Farmers, sort of hindi ayaw niyang pumayag na tawagin natin siyang IT expert. Baka magsawa siya. Siya lang inaasahan ko mabuo ito because of his expertise. Ako wala. I am not computer literate. Kumbaga sa grade 1 section 11 pa lang ako pagdating sa computer. Now we have another friend who volunteered to help us. Medyo siya din ang in charge sa mga legalities and the registrations. All what we're going to do is just support. Now kakailanganan namin ng a little more to complete the list of membership for the Board of Trustees, Board of Directors of the organization for us to be registered. Sino man sa inyo ang may capability? Sino sa inyo ang may puso para tumulong sa mga backyard farmers? Again, uulitin ko, we are at the mercy of big farms. We are at the mercy of NGOs. We are at the mercy of the middlemen. Kahit registered organization ka in your locality, it will never be a guarantee na hindi ka mabubuli or hindi ka ma-take advantage ng local government. But once we will have a pillar, isang pillar that will be linked into all municipalities of the country, of the nation, of the Philippines, dito tayo magiging matibay. We are just 3 or 4 persons away for us to be registered, be it Security and Exchange Commission, Department of Labor and Employment, or Cooperative Development Authority. Kung saan man tayo ipapasok ng kaibigan natin who has the expertise on registrations, I appeal to you. Kung gusto natin gumanda yung buhay natin, lalamangan natin yung big farms. Kumikita sila sa ikakalaglag ng backyard farms. We are, as gaya ng nasabi ko na, I don't have the exact statistics, pero ang estimate ko is we comprise 70% of the pork producers of the country. Mas malakas tayo pag magsama-sama. So, sino ang may puso, tumulong, willing to work, willing to sacrifice a little of their time, a little of what they have para sa pangkalahatang benefits. Please do submit your resume with J. Rice Panay, Gloria Loyola, and me, Rob Chua. Bigay nyo para mabilis na makasumuko si IT expert natin at bitawan tayo sa ere. Hindi marirealize ito. Napaka
laking panaginip. Suntok ito sa buwan, but I still want to try suntukin ng buwan. Please, I appeal. Now, isa pa, hinihingi ko rin yung tulong ninyo para maiparating ko sa lahat, maipagpatuloy ko itong ginagawa ko. Please do subscribe Robert Nelson Chua YouTube channel, your pig encyclopedia. Whatever it is, mga concerns nyo, continue sending messages, PM, tanong kayo, because whatever it is na concerns nyo, I will try to expound para ma-upload ko sa YouTube para sa pangkalahatan. Walang may tutulong sa atin. License pet, hindi tutulong sa atin yan. They are not earning with us. Hindi sila kikita sa atin. Tayo-tayo lang ang nandito. Tayo-tayo lang dapat ang nagtutulungan. So, mayroon pa, bago ko makalimutan, may mga tanong. Engineer, yung mga nagtatanong ba sa'yo, may bayad? No. Ang tinatanong nyo, as long as it is being asked on a very reasonable time, sasagutin ko. The best time is during the coffee ko in the morning. And then the rest of the time, ala-chamba na kayo. Baka mamaya may ginagawa ko. Walang bayad ang tanong at lading bayad yung sagot. And absolutely no selling. Ha? So, that will be all for now. Good night.